nakita, ang aming ang aming ipinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Herbert Colanco at iba pang convicted drug lords haharap sa pagdinig ng lower house sa Lunes hinggil sa talamak na bentahan ng iligal na droga sa New Bilibid prisons. Testigo sa investigasyon ng Senado sa kaso ng extrajudicial killings na si Edgar Matobato, wala sa listahan ng CAFGU o Army personnel ayon sa Armed Forces of the Philippines. Panel ng Davao City Prosecutors binigyan ng hanggang 1 buwan upang resolbahin ang kaso kaugnay ng madugong pagsabog sa Rojas Night Market. Mga pulis magmabanman na rin sa loob ng mga mall dahil sa sunod-sunod na banta ng pambubomba. Batas na tuluyang magbabawal sa sistema ng kontraktualisasyon sa bansa, prioridad na maipasa ng Kongreso bago matapos ang 2016. NHA Builders dadaanin sa bilis ang two-time champion Judiciary Magis sa una nilang pagtotoo sa UNTV Cup Season 5 sa linggo. Ngayon po ay araw ng Biyernes at 16 sa buwan ng Setyembre taong 2016. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Hindi bababa sa 10 convicted drug lord ang handang tumestigo laban kay Senador Leila De Lima kaugnay ng bentahan ng iligal na droga sa New Bilibid Prison o NBP. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, nagbigay na ng sinumpaang salaysay ang mga testigo na ihaharap sa pagdinig ng Kongreso sa susunod na linggo. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Nakahanda na ang mga testigo ng Department of Justice na haharap sa pagdinig ng Kongreso sa susunod na linggo tungkol sa talamak na bentahan ng iligal na droga sa New Bilibid prisons. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, voluntaryong nagbigay ng salaysay ang 10 hanggang 12 high-profile inmate na magdatawit kay De Lima. 8 sa mga ito ang kasama sa tinaguriang Bilibid 19 na ipinalipat noon ni De Lima sa NBI detention cell. Kabilang dito sina Herbert Colanco ng Ozamis Robbery Group at si Noel Martinez na leader ng Genuine Ilocano Gang. Yung volunteerism ng kanilang affidavit ay very clear. Kapag sinulat nila sa sulat kamay nila, yung gist, yung summary ng kanilang affidavit. Bukod doon, yung mga pagsulat kamay nila at saka yung pagpirma ng affidavit, naka-video lahat yan. Ayon kay Aguirre, tiwala sila sa kredibilidad ng kanilang mga testigo dahil suportado rin ito ng mga dokumento. Isa umano sa isisiwalat ng mga drug lord ang pangungulekta ni De Lima ng pera sa kanila upang gamitin sa kampanya nitong nakarang halalan. Ang estilo umano, tinotokahan ang bawat leader ng gang sa Bilibid na magbenta ng 20 hanggang 30 kilo ng illegal na droga bawat buwan. Sila ay inatasan ni J.B. Sebastian na magsimulang maglikong, magbenta ng droga. At yung napagbentahan yan, then kinukuha yung kontribusyon para daw sa political campaign fund ni Secretary De Lima. 8 beses umanong nagpunta si De Lima sa kubol ng drug lord na si J.B. Sebastian at kung minsan ay nakadisguise pa ito. Bukod dito, nakahanda ring tumistigo ang 2 aktibong NBI agents na taga-deliver umano ng perang galing sa Bilibid sa bahay ng dating kalihim. Meron din akong testigo na palala na magsasalita na nag-deliver sila kay Secretary De Lima ng 5 million pesos per delivery at yan ay hinatid nila doon sa bahay ni Secretary De Lima sa Parañaque at yan ay nireceive ng personal ni De Lima at nandun din si Ronnie Dayan.
Hindi pa masabi ni Secretary Aguirre kung magkano ang perang natanggap ni De Lima mula sa mga drug lord. Samantala, inaprubahan ng Department of National Defense ang hiling ni Aguirre na paglaanan ng lugar sa detention facilities ng AFP ang 8 testigo labang kay Senador Laila De Lima. Nilinaw ng DND na ang Bureau of Corrections ang may pananagutan sa pagdadala ng mga nasabing inmate. Ang Bucor din ang responsable sa transportation, logistics at resources sa paglilipat ng mga ito. Defense Secretary Delfin Lorenzana has favorably acted on the request of Justice Secretary Vitaliano Aguirre II to provide space for inmates who will be transferred from Bureau of Corrections facilities to facilities under the Armed Forces of the Philippines. Bucor will be responsible for the transportation, logistics, and resources involved in the transfer of the inmates. Bucor personnel will have custody over them while they're in detention. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Samantala, isusulong pa rin ni Senador Leila De Lima sa kanyang komite sa Senado ang pagbibigay ng proteksyon kay Edgar Matobato. Ito ay matapos tanggihan ni Senate President Coco Pimentel ang hiling nilang protective custody sa testigong nagsangkot kay Pangulong Duterte sa kaso ng extrajudicial killing sa Davao City. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Binawi ni Senator Leila De Lima ang kanyang sulat kagabi kay Senate President Aquilino Pimentel III na humihiling na bigyan ng Senado ng protective custody si Edgar Matobato. Siya ay 3 testigo na iprinisinta ng Senate Committee on Justice and Human Rights sa kanilang pagdinig sa mga umanay kaso ng extrajudicial killings at summary executions sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Diniin ni Matobato si President Rodrigo Duterte bilang nag-uutos ng mga ginawang pagpatay ng Davao Death Squad sa Davao noong mayor pa ito. Kagabi sinabi ni Pimentel na hindi niya pinagbigyan ang verbal request mula kay Senator Antonio Trillanes IV na custody kay Matobato dahil irrelevant anya sa pagdinig ang testigo. Ayon sa senadora, nadismaya siya sa desisyon ni Pimentel. Aniya, importante ang pagbibigay ng proteksyon kay Matobato dahil sinakripisyo nito ang kanyang buhay at kaligtasan upang ihayag sa pagdinig ng Senado ang mga umanay krimen na ginawa ni Duterte noon sa Davao. Dagdag pa ni De Lima, obligasyon ng Senado na isaalang-alang ang seguridad ng mga testigo kapalit ng ibinabahagi nilang impormasyon. Kaya naman, balak ng senadora na dalhin ang issue sa kanyang komite upang i-assert nito ang kanilang ancillary power na bigyan ng protective custody ang testigo habang isinasagawa nito ang inquiry in aid of legislation. Ayon pa sa senadora, ang kapangyarihan upang magbigay ng protective custody sa isang testigo ay hindi exclusive power ng Senate President, kundi kapangyarihan ng buong Senado. Maging si Senator Antonio Trillanes IV ay dismayado rin sa naging desisyon ni Pimentel. It was a very heartless decision at hindi ko in-expect yan kay Senator Pimentel. Hopefully sa Monday maliliwanag kung ano talagang nangyari dito kasi alam natin na siya ay malalagay sa peligro after nung kanyang testimonya tapos pinabayaan natin na ganito. Samantala, nanindigan naman si Senator De Lima na anumang ebidensya laban sa kanya ang ihaharap sa House probe sa susunod na linggo ay perjured o fabricated lamang. Bahagi lang anya ito ng masamang plano laban sa kanya. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Ipinahayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi naging miyembro ng Philippine Army o CAFGU ang humarap na testigo sa Senado kahapon ukol sa extrajudicial killings na si Edgar Matobato. Wala rin umano sa intel records ng AFP ang sinasabi nitong international terrorist na nagngangalang Sally Macdum. Ito ang balita ni Brian De Paz. Hindi totoo na naging sundalo ang nagpakilalang naging miyembro umano ng Davao Death Squad na si Edgar Matobato. Ito ang pahayag ng Armed Forces of the Philippines matapos banggitin kahapon ni Matobato sa Senado na siya'y naging miyembro ng CAFGU o Citizen Armed Force Geographical Unit. Ang CAFGU ay irregular auxiliary force ng AFP. Nagsagawa mismo ng pagsisiyasat ang Philippine Army at pinabulaanan ng pahayag ni Matobato. Based from the records of the Philippine Army, there is no Edgar Matobato
in their records whether as a regular Army personnel or has been an Army personnel or a member of the CAFGU. Ayon sa protocol ng AFP, kung aktibong sundalo si Matobato ay agad nila itong malalaman dahil kinakailangan muna itong mag-abiso na tatayong testigo sa investigasyon ng Senado. Ayon pa sa AFP, walang Sally Macdum na terorista ayon mismo sa kanilang intelligence records. With regard to one Sally Macdum, we have verified our records. I have just consulted with our personnel and office in charge of files like this. Ayon sa kanilang record, walang pangalang Sally Macdum sa listahan ng mga sinasabing terorista na nasa sa ating records dito sa Pilipinas or sa Philippine Armed Forces. Wala pang natatanggap na imbitasyon ng AFP mula sa Senado upang ipahayag ang kanilang ginawang beripikasyon sa mga sinasabi ni Matobato. Ayon kay Colonel Arevalo, walang demoralisasyon sa mga sundalo ng bansa dahil lamang sa mga bintang ni Matobato sa kanilang Commander-in-Chief na si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi tayo naapektuhan at hindi tayo dapat maapektuhan kung anong lumalabas doon sa hearing sapagkat meron tayong mas importanteng laban na kailangang ipanalo, may importante tayong gawain at obligasyon na kailangang magampanan at yun ay ang panatilihin na ang kaguluhan ay makonfine lamang sa Mindanao at hindi na ito kakalat sa ibang bahagi ng ating bansa. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Pinabulaanan ni Jocelyn Duterte, kapatid ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang ibinunyag ni Edgar Matobato sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights ni Senator Leila De Lima. Ito ang balita ni Janice Inhente. Plano ng maghain ng reklamo ng nakakatandang kapatid ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos madawit ang pangalan ng kanilang kapatid na si Jocelyn sa umano'y extrajudicial killing sa bansa. You know that you can file libel suit. And you know libel, pwede kang humingi ng prison time, pwede ka rin humingi ng punitive. Kung nakabayaran sila ng 1 billion, hindi ako ng 500 million. Because what is money to destroy a name of a person? Kahapon sa Senate hearing, sinabi ni Edgar Matobato, nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad o DDS, isa umano sa kanilang pinatay ay ang dance instructor na kasintahan ni Jocelyn Duterte sa pag-aakalang pinepirahan lamang daw ang kapatid. Mariin naman itong itinanggi ni Jocelyn. Nakakasirang tuloy po yan sa kapwa kong babae dahil hindi walang katotohanan ang lahat ng sinasabi ng witness na ito. Sinungaling siya. Hindi ko siya kilala, hindi niya ako kilala. Sinisi naman ng magkapatid ang mga pangyayari sa Senado kay Senator Leila De Lima. I am blaming De Lima for this because hindi pwedeng mag-aakyat ka ng isang witness na hindi mo alam kung ang sinasabi ng witness mo ay may katotohanan. Ang tinitirada niya ngayon, pamilya, nagkamali siya. Dapat tiradahin niya yung politiko dahil hindi ako politiko. Wala sa mga kapatid ko ang politiko. Ako makakalaban niya. Magbibigay ng 10,000 pisong reward si Eleanor sa sino mang makakapagbigay sa kanya ng impormasyon sa kung sino ang nagdala kay Matobato sa Senado. Hindi ko gani alam kung saan ako nakawin yung 10,000 pesos. So I'm sure I can borrow it. Isang tanong lang, sino nagdala sa iyo sa Senado? Sino nagturo sa iyo? Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Ipinahayag ni Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na isa lamang black propaganda ang paghaharap kay Edgar Matobato bilang testigo sa Senate probes o umano'y kaso ng extrajudicial killing sa bansa. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Matapos ang mga kontrobersyal na pahayag ng dating miyembro umano ng Davao Death Squad na si Edgar Matobato, inaabangan kung ano ang magiging reaksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte hinggil dito. Gayunpaman, wala itong binanggit kahapon sa kanyang talumpati sa Scout Rangers sa Bulacan at tumanggi ring paunlakan ang panayam ng media hinggil sa issue. Ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hindi dapat patulan ang naturang issue dahil pawang kasinungalingan ang mga ipinahayag ni Matobato.
He is a perjured witness. The fact alone that he has been with the Witness Protection Program for how many years? 2-3 years? Hindi dapat noon niya pa sinabi lahat yung mga pinagsasabi niya. Kumuha siya ng affidavit as admitted by Secretary de Lima or Senator de Lima. Wala naman daw sa affidavit. Bakit ngayon lang? Dagdag pa ni Panelo, kung mayroon mang grupo na nagnanais na sirain ang reputasyon ng Pangulo, hindi pa rin ito mapipigilan ng administrasyon na sugpuin ang terorismo at drug menace sa bansa. Nanindigan din si Panelo na maging ang publiko ay hindi naniniwala sa mga paninira laban sa Pangulo. Whoever is behind dito sa testigong ito, ang layunin lang nito sirain ang pangalan ng presidente at ang kanyang pamilya. But no amount of black propaganda, no amount of sinister ploy or plan will stop the president from his relentless campaign against the drug menace. Sa huli, sinabi ni Attorney Panelo na isang distraction ang naturang Senate probe dahil isasagawa na sa susunod na linggo ang investigasyon naman ng mababang kapulungan ng Kongreso sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison kung saan isinasangkot si Senador Leila de Lima. Distraction yan May squid tactic siguro para yung attention dito sa kabila kaysa dun sa gaganaping House probe involving Senator de Lima. Yan ang nakikita ko. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nangangamba naman si Vice President Leni Robredo na maapektuhan ang maayos nilang working relationship ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa issue na Liberal Party ang nasa likod ng umano'y planong pagpapatalsik sa pwesto sa Pangulo. Ito ang balita ni Grace Cassin. Kami ni Pangulong Duterte, very good ang aming working relationship na sana hindi naman masira ng ganito. Ito ang pangamba ni Vice President Leni Robredo sa umiinit na issue sa umano'y plano ng Liberal Party na pagpapaalis sa pwesto kay Pangulong Rodrigo Duterte. Lalo't maganda na ang samahan nila ng Pangulo sa mga proyekto at reforma na kanilang nilalatag sa bansa sa susunod na 6 na taon. Na-offend ang Vice Presidente sa paulit-ulit na paratang sa LP kahapon sa Senado na sila ang nasa likod ng umano'y planong pagpapatalsik sa Pangulo kahit ilang beses na niyang itinanggi ang issue. Offensive lang sa akin doon kasi yung portion na nakita ko, yung dalang ini-implicate ni Senator Cayetano, yung Liberal Party, saka ako mismo. Ako tingin ko very unfair yun. Anya, mula nang matapos ang May 2016 elections, hindi na muling nakapagpulong pa ang LP bilang isang partido. Nilinaw na rin niya ito sa cabinet meeting sa Malacanang. During the meeting itself, I said over the mic sa ating Pangulo na makakaasa siya sa aking support. Samantala, tiniyak ng Vice Presidente na buo ang kanyang suporta sa Pangulo sa kabila ng mga naglalabasang issue. Nagpapasalamat ako sa kanya na kahit may differences in opinion kami, meron siyang mga desisyon na hindi ako sang-ayon pero he never took it against me. Grace Cassin, UNTV News and Rescue, Makati City. Susunod sa ito ang balita. Batas na tuluyang magbabawal sa sistema ng kontraktualisasyon sa bansa, prioridad na maipasa ng Kongreso bago matapos ang 2016. Panel ng Davao City Prosecutors binigyan ng hanggang 1 buwan upang resolbahin ang kaso kaugnay ng madugong pagsabog sa Rojas Night Market. Mga pulis magmabanman na rin sa loob ng mga mall dahil sa sunod-sunod na banta ng pambubomba. Nagbabalik ang ito ang balita. Posibleng maaprubahan bago matapos ang taon ang panukalang batas na tuluyang magbabawal sa endo system o contractualization sa bansa. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yun, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Nel Maribuhok. Nel? Yan, Atty. Reche, ito yung House Bills number 1563 at 341, ang ilan sa mga panukalang batas na isinusulong ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso
para nga dito sa tuluyang pagtanggal dito sa endo system o contractualization sa bansa. Ayon kay AXA OFW Representative Aniceto Bertis, isa sa mga nagsusulong ng panukalang batas ay posible itong maisabatas bago matapos ang taon. Ito ang naging pahayag ng kongresista. I-consolidate lang naman namin yung bill namin, and hopefully that will be one of the priority bills ng Presidente na maaprobahan before December. Dagdag ng mambabatas, nagkaroon na rin sila ng dialogo kahapon kasama yung mga Department of Labor and Employment, mga employer at stakeholder kaugnay ng hakbang ng administrasyon na tanggalin ang endo system. Sa taong 2017, posibleng magkaroon na ng resulta itong usapin na ito na contractualization dahil sa magiging mahigpit na itong dole sa pagpapatupad ng polisiya sa pagbabawal ng endo scheme. Ito ang muling pahayag ni Congressman Bertis. Ito yung isa sa mga priority agenda ng Presidente na tanggalin tong endo na to as much as possible during his 100 days or at least by second or third quarter ng 2017 dapat maayos na yung mga endo na yan. Kasabay nga ng pagtatanggal dito sa endo system, inirekomenda na rin sa DOLE itong pagtatanggal naman dito sa Provincial Wage Board. Plano na kasing gawing pantay-pantay yung sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region at mga nasa probinsya. Ito ang naging pahayag muli ni Representative Aniceto Bertis. So ang gawin natin, kung 490 ang Maynila ngayon, might as well magmula NCR Region 1 to ARMM, ipantay na natin na 490 until next 2017, wala nang increase. Ang dialogo nitong labor sector kasama ang DOLE ay magpapatuloy dahil nga dito sa iba pang mga usapin na kailangan maresolba at kailangang ikonsidera. Unang-una na dito yung interest ng mga negosyante dahil nga dito sa posibleng epekto sa kanilang sektor, dito sa magiging hakbang naman ng administrasyon dito sa mga sistema na ito at pulisiya, Atty. Reg. Nel, dito sa mga ginagawang pagdinig para dito sa batas na to o sa bill na to, nagpa-participate ba dito yung mga iba't ibang mga manufacturing, mga retail businesses, lalo pa yung mga malalaking mall na alam natin na sila mismo yung tatamaan ng ganitong pagtatanggal ng endo system? Yes, Atty. Reg, kahapon nangyari yan, yung mga major players talaga dito sa merkado, yung mga nasa labor sector, mga employers mismo ang nakipagpulong at sabi nga sa atin ng kongresista, kasama din sila doon sa labor sector na medyo nahihirapan din sila dito sa issue na ito dahil doon pa lamang doon sa budget hearing ng Department of Labor and Employment, nakita na rin natin kung gaano kakomplikado kung tatanggalin itong contractualization. May sinasabi sila dito na pinagbabatayan itong Department Order 18 at saka yung 18A na pinagbabatayan nila dito sa legitimate contractualization. Kung tuluyang kasing biglang tatanggalin ito, wala nang magiging guide yung pagdating sa contractualization. So pinag-iisipang mabuti yan at sana nga hopefully itong itong yung panukalang batas na ito na i-consolidate dito sa House ay inaasahang maipapasa at tuluyan na itong maging batas, Atty. Reg. Huling katanungan, Nel, dito kasi sa contractualization pag 10,000 or more na ikaw ay industriya, hindi ka papasok doon sa provision ng labor code on regularization ng mga empleyado. Pero iniisip din ba ng ating gobyerno yung magiging epekto sa unemployment rate natin? Kasi kapag inend mo na yung mga contracts na yon, ang mangyayari dyan, lalaki ang cost, labor cost ng ating mga private companies at ito, mas konti yung kanilang mahahire na mga tao at mas tataas yung mga unemployment rates. Magandang tanong yan dahil yan din yung kaninang ipinunto din ng mambabatas na may epekto ito. May makikita ding epekto sa mga nagnenegosyo. Kaya nga gusto nilang pag-usapan pa ito dun sa labor sector at dun sa mga negosyante dahil maaaring lumipat yung mga nag-i-invest na nandito sa Pilipinas sa mga kalapit na bansa na nakikita nila na mas maluwag yung pagnenegosyo. So medyo may negative effects ito na dapat maresolba dito sa punto na ito. Maraming salamat, Nel Maribuhok, para sa ulat na yan. Samantala, bumisita sa Bataan Nuclear Power Plant ang 3 senador bilang bahagi ng mas malalim na pag-aaral sa panukalang muling buhayin ang nasabing planta. Mula sa Bataan, ito ang balita ni Joshua Antonio live.
Joshua, go ahead. Magandang gabi, Atty. Reyes. Naging pananaw ng mga senador sa nakarang Senate hearing ng Committee on Energy kaugnay sa planong pagbuhay sa 620 megawatt nuclear power plant dito sa Bataan. Maring itong pinutulan ni Senator Sherwin Gatchalian, ang chairman ng nasabing komite, dahil kailangan umano na magkaroon ng mass feasible power generation projects na pupundo sa bansa. Pero ayon kay Energy Secretary Alfonso Cusi, malaki ang may tutulong ng planta upang masuportahan ang tumataas sa damag ng kuryente sa bansa dahil sa lumulobo nitong populasyon. Ganon din ang opinyon ni Senator G.V. Ejercito dahil bukod sa sayang anya ang perang inilaan sa pagpapatayo nito, makatutulong ito upang mapababa ang presyo ng kuryente dito sa Pilipinas. Dapat naman daw na magkaroon na ng final ruling ang gobyerno kaugnay sa operasyon ng nasabing planta at upang mas mapag-aralan ng panukala, bumisita ang 3 senador dito sa power plant facility at dumalo sa technical briefing kung paano pinapatakbo ang isang nuclear power plant. Samantala, mapapansin nasa maayos pang kondisyon at bago pa ang halos lahat ng pasilidad sa nasabing planta gaya ng control room, steam generator, turbine machine, malalaking tubo na ipinakita sa amin ni former Congressman Mark Cuangco. Magugunit ang mahigit 30 taon na ang nakalilipas mula nang may tayo ang BNPT, ngunit hindi ito nakapag-operate dahil hindi na kumpleto ang konstruksyon nito. Umabot sa halos $2 billion ang nagastos sa pagtatayo ng power plant noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. At yan muna ang balita mula dito sa Morong, Bataan. Atty. Maraming salamat, Joshua Antonio. Nag-uulit ng live mula sa Bataan. Sa ibang balita, binigyan ng hanggang 30 araw ang binuong panel of prosecutors upang resolbahin ang kaso kaugnay ng Davao City night market bombing. Ito ang balita ni Victor Cosare. 30 araw ang ibinigay na palugit ni Davao City Chief Prosecutor Nestor Ledesma upang maresolba ng panel of prosecutors ang kaso laban sa mga responsable sa Davao City night market bombing. Nitong Miyerkules, nagsampa na ang pulisya ng multiple murder at multiple frustrated murder charges laban sa 9 na tao. Tingin ko naman madali ito matatapos dahil walang complete address ng mga respondents, no? So, hindi na kailangan magpadala ng subpoena. Okay? So, we will base our decision for the resolution of the cases on the evidence presented by the police authorities before us. Ayon kay Ledesma, bukod sa isinumeteng reklamo ng PNP, posibleng madagdagan pa ang kaso ng mga salarin depende sa hawak nilang ebidensya. Sa 9 na sospek sa pambobomba, iisa lang ang nakilala ng mga otoridad. Subalit sa tulong ng 8 saksi, natukoy ang naging kilos at physical description ng 5 pang lalaki at 3 babae na kasabwat umano sa pambobomba. Tumanggi naman ang piskalya na mailabas sa ngayon ang pangalan at larawan ng suspect sa night market bombing dahil sa pagiging sensitibo ng kaso. If based on our investigation, it is found out na talagang siya yung nagdala ng bag containing the bomb, which claimed the lives of several people, then that will be the time when we will disclose the identity of that person. Samantala, oras na makakita ng probable cause ang piskalya at maisampa sa korte ang kaso, isa sa magiging hamon para sa mga law enforcement agency ay ang mahuli ang mga suspect upang gumulong ang kaso. Ang number 1 step niyan is to arraign the accused. Yung tinatawag na arraignment, guilty or not guilty. Kasi if the accused are not arraigned, the court will not acquire jurisdiction over their persons, hindi tatakbo yung kaso. Umaasa rin ang mga biktima ng Davao City night market bombing at ang kanilang mga kaanak na mahuhuli ang mga salarin at mapanagot sa batas upang makamit ang hinahanap na hustisya. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Mahigpit na ipinagbabawal sa mga on-duty na pulis ang pumasok sa mga mall. Ngunit dahil sa sunod-sunod na bomb threat sa Metro Manila, ay papayagan na silang magmadman sa mga nabanggit na lugar bilang karagdagang security measure. Ito ang balita ni Lea Ilagan.
Bukod sa police visibility sa labas at paligid ng mga malalaking establishment sa Metro Manila, magtatalaga na rin ng mga pulis na magjo-duty sa loob ng mga mall. Generally, the PNP can now go in. May naka-uniform, may baril, may naka-uniform, may hindi naka-uniform, nagmamanman. Dahil ayon kay Directorate for Operations Police Chief Superintendent Camilo Cascolan, pinapayagan na malalaking mall ang mga pulis na pumasok sa loob upang magmanman. Nagpo-profiling po ang ating mga tao sa loob. Kung sa duda nila, merong hindi kanais-nais sa mga galaw, tinitingnan na ho nila kaagad at sinusundan nila. At ina-apprehend, hindi not actually apprehend, but iniimbita na po sila sa security rooms. Sinabi pa nito na maayos din ang koordinasyon ng security agencies ng mga mall sa Philippine National Police upang agad na makasaklolog kung kinakailangan. So that they would be able to come up with more secure and strategized the security and safety inside the malls. Bukod sa bomb threat, iniiwasan din aniya ng PNP na maulit ang pagsalakay ng martilyo gang gaya ng pagsalakay ng mga ito sa isang jewelry store sa SM Mega Mall noong January 2013 at sa SM North EDSA noong December 2013. Panawagan ng PNP sa mga mall goer, maging mapagmatsyag at agad na isumbong sa mga otoridad kung may mapapansin na abandonadong bagay o kahina-hinalang tao sa loob ng mall. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Camp Crame. Sa ibang balita, mabilis na naghain ng pagtutol ang panig ng prosekusyon sa mosyon ni NBNZTE Deal whistleblower June Lozada na mapawalang bisa ang kinakaharap niyang kasong graft. Ito ang balita ni Monokson. Naghain ng motion for reconsideration ang kampo ni NBN-ZTE Deal whistleblower June Lozada sa Sandigan Bayan 4th Division upang hilingin sa korte na siya ay mapawalang sala sa kasong graft. Nagsimula ang kaso nang i-award ni Lozada ang leasehold right ng mahigit 6,000 ektarya ng lupa ng Philippine Forest Corporation sa kanyang kapatid na si Orlando Lozada at sa isang kumpanyang konektado rin sa kanya kahit hindi umano dumadaan sa tamang proseso. Ayon sa mosyon ng kampo ni Lozada, may karapatan ito na i-award ang leasehold right kahit hindi na dumaan sa public bidding. Ang batayan ay ang board resolution mismo ng PhilForest na nag-ootorisa kay Lozada at sa kanyang asawa na tumayo bilang representative at magdesisyon sa mga pinansyal na transaksyon ng Philippine Forest Corporation. Our arguments basically are that the conviction of the two brothers, the Lozada brothers, violates their constitutional right to be informed of the nature and cause of the accusation against them. And also that it violates the right to due process and to a fair trial. Subalit tinutulan ito ng prosekusyon at sinabing hindi malabo ang ruling ng korte sa pagsasabi na pinaburan ni Lozada ang kanyang kapatid. Batay sa komento ng prosekusyon, consultant lamang ang kapatid ni Lozada sa Philippine Forest kung kaya't wala itong karapatan na makakuha ng leasehold right sa lupa ng naturang kumpanya. August 23 nang mahatulang guilty si Lozada sa paglabag sa Section 3E ng Anti-Graft Law. 6 hanggang 10 taon na pagkakakulong ang hatol ng korte at 60,000 pesos ang piyansa na binayaran ni Lozada sa Sandigan Bayan. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Sandigan Bayan. Samantala, alamin natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa. Ihahatid sa atin ni Victor Cosare, live mula sa Davao City. Maayong gabi, Victor. Maayong gabi, Monica, ug ani ang mga balita gikan sa mga probinsya. Mas dali na sa mga OFW ang pagkuha sa serbisyo sa gobyerno tungod kay giablihan na ang one-stop shop sa Clark, Pampanga karong adlaw. Kini mo ang balita ni Brian Lacanlale. Penimuna ng Department of Labor Secretary Silvestre Bello at DOTR Secretary Arthur Tugade ing pamamuklat ning one-stop shop center king Clark, Pampanga ngening aldo. Ini makatuki na mo rin king direktiba ng Presidente Rodrigo Duterte banga pabilis ing pamangwa at pamagpanibayo daring OFW kiring miyayaluang serbisyo ning gobyerno. Walang ibang ginabanggit sa akin kada makita ko, kumusta na mga OFWs? Naiuwi mo na ba silang lahat?
So, ito ang inaalok ng ating Pangulo para naman yung ating mga tinatawag natin modern day bayani, talagang mga bayani yan. Hindi natin binibigyan minsan ng meaning na yun Pangatlo ni Clark karing mitalaka the one-stop shop center king bansa iba't inyang Agosto. At itukida niya mo naman ing San Fernando, La Union, Cebu, Cagayan de Oro at Davao. Agpangkang Secretary Bello, target da amidinan ing balang rehiyon king bansa. Dapat yuyuna dalamu ding lugar, amaraguling bilang daring OFWs. This will motivate yung isang malaking airline ng Middle East, yung Emirates, to establish a route ng Manila, ng Saudi Arabia, Clark. So magbo-boom kayo nito, ang daming mga flights ng At syuking labi nga na mahensya na ning gobyerno ing piabe-abe da king gusaling iti at bukod king tipid king oras king pamagproseso, makatipid la naman king transportasyon din kaya katamong kabalen amanya lesya karing karelang dokumento abisang manaliwang balayan. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Clark, Pampanga. Nagprotesta pag-usab ang grupong Bayan Central Visayas sa Cebu City isip pagpasundayag sa ilang mulo nga pahawao na ang mga sundalong Amerikano sa Pilipinas. Kini mao ang balita ni Gladys Tuabi. Naghimo og lihok protesta ang grupong Bayan Central Visayas sa Cebu City kaganinang buntag. Dungan sa ika-25 nga tuig human gibasura sa Senado ang US Military Bases Agreement. Sa maong demonstrasyon gisunog sa grupo ang bandera sa Amerika para maipadangat ang ilahang mensahe nga pahawaon na ang tropa sa mga Amerikano sa nasud. Gusto sab sa grupo nga ikanselar ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, Visiting Forces Agreement ug Mutual Defense Treaty. Suportado sa grupo ang giingong independent foreign policy ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang gusto nato nga usa ka relasyon sa mga nasod sama sa Estados Unidos nga patas, nagrespeto sa atong soberenya, nagrespeto sa atong kagawasan. Nanawagan usab ang Bayan Central Visayas kang Presidente Rodrigo Duterte na padayon ng tangtangon ang kontraktualisasyon sa nasod. Paagi niini dili na kinahanglang magtrabaho sa laing nasod ang mga katawhan ug di na mahilayo sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Nagkalain-laing produkto nga hinimo gikan sa Marang ang gibida sa Marang Festival sa Negros Occidental. Kini mao ang balita ni Lane Moreno. Sari-sari nga produkto na gikan sa Marang ang ginpakita sa primero nga pagbukas sang Marang Festival sa Negros Occidental Cebu nga adlaw. Buy Marang at a cheaper price because there's an abundant supply of Marang right now in Negros Occidental. Marang ice cream, paya, pulveron, insaymada, jam kag pastillas ang pila lamang sa mga produkto nga mahimo mabuhat sa prutas nga marang. Pwede man himuon nga kape ang mga liso sini kag himuon dekorasyon ang panit. Mas nagpanit gani ginapakaon nila sa tilapia. So there are many uses of marang. And marang is one of the most nutritious fruits. Ang marang puno sa protein, fat, carbohydrates, ash, calcium, phosphorus, iron, crude fiber, retinol, beta-carotene, niacin, thiamine, riboflavin, vitamin A at C. Dako man ang mabulig sini sa pangabuyan sa mga residente nga nagabaligya sang marang. Ang Marang Festival magalawig hasta buwas nga adlaw. Ginakabig man ang marang nga athletes food tungod madamo ini sang carbohydrates nga makahatag sa nagakaigo nga enerhiya sa mga atleta. Makapanubo sang blood pressure kag mapahagan-hagan ang sakit sa korason tungod may ara ini sang high potassium content. Lane Moreno, UNTV News and Rescue, Negros Occidental. Og kana mao ang unod sa atong mga balitang Promdi. Gikan diriya sa Davao City, balik diha sa inyo sa studio, Angela. Daghang salamat Victor Cosare mula sa Davao City. Dalawang 2,489 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre.
Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. NHA Builders dadaanin sa bilis ang two-time champion Judiciary Magis sa una nilang pagtotoo sa UNTV Cup Season 5 sa linggo. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa EDSA Cubao sa Quezon City, itong balita ni Monokson Live. Mon, kamusta? Traffic na ba dyan? Attorney Reg, mas marami ngayon sa ating mga kababayan ang uuwi sa mga probinsya kaya medyo traffic na dito sa may area ng EDSA Cubao, lalo na yung mga papunta dyan sa may area ng Makati at ng Pasay. Tingnan muna natin ang sitwasyon ng traffic dito sa aming kinalalagyan. Ang southbound lane ng EDSA magmula po dyan sa may Kamuning Flyover tuloy-tuloy hanggang kayo ay makarating po dito sa may EDSA Cubao Aurora. Yung service road at yung underpass ay moderate to heavy traffic po tayo sa oras na ito. Itong mabigat na daloy ng trapiko ay hanggang dyan sa may area po ng Campo Crame at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may area ng Ortigas. Doon naman sa may tapat po ng Mega Mall southbound lane, bahagyang maluwag po ang daloy ng mga sakyan, subalit luluwag na at medyo babagal po pagdating naman sa may area ng Mandaluyong, particular po dyan sa may area po ng Boni at dyan sa may Show. Yun naman pong northbound na mga sasakyan magmula po dyan sa may area ng Campo Crame ay medyo gumagalaw naman kumpara sa southbound lane. Moderate traffic po tayo magmula dyan sa may main avenue ng Cubao hanggang makarating po kayo dito sa may area ng Cubao, EDSA Aurora Cubao at dyan po sa may malapit sa tapat ng mga bus terminals. Luluwag lamang po ang northbound lane ng Cubao paglagpas po dyan sa may Mega Q-Mart at sa may Kamuning Flyover. Puntahan natin ang ilang mga live points natin sa buong Metro Manila. Unahin po natin dyan sa may area ng Baclaran Ross Boulevard. Sa mga papunta po ng Maynila, sa ngayon po ay moderate to heavy na ang buong kahabaan ng Ross Boulevard magmula po dyan sa may area ng Baclaran. Yun naman pong going to Coastal magmula po dyan sa Maynila at papunta po going to Coastal Road ay light to moderate traffic po tayo sa may area ng Baclaran Ross Boulevard. Punta tayo sa may area ng EDSA Guadalupe. Ngayong oras na ito pong northbound lane ng EDSA Guadalupe ay heavy traffic po. Papunta po dyan sa may Shaw Boulevard. Pero sumula pa lamang dyan sa may Magallanes Interchange. Pagbaba po ng Ayala, papunta po ng Buendia at hanggang makarating kayo ng Orenses northbound lane. Heavy traffic na po dyan sa area na yan. Yun naman pong mula sa Orense, papunta naman ng Ayala, gayon din po ang sitwasyon ng trapiko. Heavy traffic po sa oras na ito para po dyan sa mga sasakyan na dumadaan ngayon sa may EDSA Guadalupe. Punta po tayo ng Maynila, partikular sa may Quezon Boulevard, Quiapo, Maynila. Yung po mga sasakyan papunta po ng Loton, moderate traffic po ngayon sa area na yan. At yun naman po papunta ng Espanya, abay nako, heavy traffic po. Diyan sa area na yan, may mga obstruction po, lalo na po yung mga jeep na nagbababa po ng mga pasero sa tamang lugar. Ganyan din naman ang ibang mga road repair sa area po ng Quezon Boulevard, Quiapo, Maynila. Punta naman tayo bandang north sa may Samson Road, Monumento. Yung pong EDSA MCU, light traffic po. Wala maging problema sa oras ito. Diyan sa may area ng Monumento, papunta po ng Samson Road, habang yung going po na Votas and Bayan Malabon, light traffic din naman sa may area na yan ng Monumento sa may north ng Metro Manila. Paalala po sa ating mga kababayan, Biyernes na po, hanggang alas 7 po, ito number coding, lahat po ng sasakyan na plate number nagtatapos sa 9 at 0, bawal po sa lahat ng mga lansangan sa Metro Manila. Magre-resume po yan muli sa araw po ng Lunes. Yan po ating traffic update. Balik sa iyo, Attorney Red. Maraming salamat, Monokson. Nag-uulat ng live mula sa EDSA Cubao sa Quezon City.
Lalabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Hener bukas. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, maulan pa rin ba bukas at saka sa weekend paglabas ni Hener? Magandang gabi, Tony Reggie, sa ating mga kasambahay. Generally, magiging maganda ang lagay ng panahon natin sa ating weekend. Merong improvement. Pero yung western section ng ating bansa ay makakaranas pa rin ng mga pagulan, mga light to moderate dahil nga sa epekto pa rin itong southwest monsoon o habagat. Yung particular, yung area ng Ilocos Region, La Union, Mimaropa area, and then yung Panay at Negros Island, Diyan tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Kahit na bukas ay na-expect naman na lalabas na sa Philippine Air Responsibility itong bagyong si Hener. Tornech. Sige Ray, ibigay mo ng kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong pinakadistansya, ito pong bagyong si Hener, nasa 200 kilometers sa may east po yan ng Basco, Batanes. Kanina po yung alas 4 ng hapon. Samantalang yung pong taglay ng lakas ng hangin, medyo lumakas nga po siya at 160 kph yung kanyang maximum sustained wind at yung pagbugso ay abot na po sa 195 km per hour. Kumikilos po ito pa north-northwest sa bilis na 20 km kada oras. Medyo bumagal po siya. Yung pong gale warning naman ng Pag-asa nakataas sa northern seaboard ng Northern Luzon. Delikado po na pumalaot, lalo na po yung mga sakyan pangisda at maliit na sakyan pandagat dahil po sa taas ng mga pag-alon. Sa forecast naman po ng Pag-asa, yung area po ng Batanes, Group of Pilots makakaranas po ng masungit na lagay ng panahon dahil ngayon po ay nakataas ang signal number 1 sa lugar po niya. Samantalang ang Ilocos Region, Apayao, Cagayan, Zambales, Bataan, Mindoro hanggang dyan sa may area ng Palawan, makulimlim po at makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan dahil naman po sa epekto ng southwest monsoon o yung pong habagat. Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon, makakaranas naman po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden, Second City, bukas maaari pong mabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature. 30 sa Tuigaraw sa Baguio is 16 to 23 at sa Puerto Princesa, 30 degrees Celsius. Ang buong Visayas, partly cloudy to cloudy skies at makakaranas naman po ng fair weather pero may mga tsansa na magkakaroon po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City hanggang 30 degrees Celsius ang posibleng maitalang maximum temperature bukas. Metro Cebu 33 at sa may area po ng Tacloban City hanggang 32 degrees Celsius. Maganda po lagay ng panahon sa area ng Mindanao pero makakaranas din po dyan ng isolated rain showers and thunderstorms lalo na yung area po ng Zamboanga Peninsula. Sa Cagayan de Oro City hanggang 33 degrees Celsius ang posible pong maitalang temperatura bukas, ganyan din sa Metro Davao and Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:45 a.m. ating ang pong sunset, 5:57 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Mulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo dyan, studio. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Alamin na natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid sa atin ni Darlene Basingan. Good evening, Darlene. Good evening, Monica, and here are the top stories around the globe. A wildfire in the Peruvian Amazon has wiped out some 20,000 hectares of rainforest, destroying crops planted by indigenous communities and threatening to protected areas. Romina Garcia filed this report. Un incendio forestal de la Amazonía peruana ha arrasado alrededor de 20.000 hectáreas de bosques de la selva en días recientes, destruyendo cultivos plantados por comunidades indígenas y está amenazando 2 zonas protegidas, dijeron las autoridades el jueves 15 de septiembre. El incendio de la selva del departamento de Junín todavía no está contenido aún. Hay lluvia el jueves, dijeron los oficiales del Servicio Forestal del Perú, SERFOR. Las autoridades también dijeron que el fuego probablemente se inició en un pueblo indígena donde los granjeros fueron quemando los escombros para preparar la tierra para la cosecha. Estamos en un entorno cubierto de humo y que esto obviamente tiene un efecto perjudicial para las plantas, para los insectos, para los animales, ¿no? 3 comunidades del Parque Nacional Otishi y la Reserva Comunal Ashaninka están a su paso. El Instituto de Defensa Civil de Perú, el Ministerio de Defensa y los bomberos están trabajando para contener el foco del incendio que está extendido a 20 kilómetros del costado del río Ene.
La región es parte del área Braen en Perú, donde los traficantes de cocaína y el residuo de la banda rebelde del Sendero Luminoso están operando. Perú es la morada de la 10ª parte de la selva amazónica, un almacén muy importante del gas invernadero dióxido de carbono. Romina García para UNTV Noticias y Rescate Huancavelica, Perú. Filipinos in Kuala Lumpur have joined the celebration of Malaysia Day. Rex Blaza reports. Para setiap 16 September, Hari Malaysia akan disambut oleh setiap lapisan masyarakat. Ini merupakan tahun yang ke-53 bagi sambutan Hari Malaysia yang bermula pada tahun 1963. Sambutan yang istimewa ini adalah untuk meraihkan kesatuan wilayah utama Malaysia seperti Borneo, Sarawak dan Rantau, Tanah Melayu. Ia telah menjadi tradisi rakyat untuk menyambut Hari Malaysia di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur setiap tahun. Antara bahagian utama sambutan adalah perarakan Hari Kebangsaan, di mana ia mempamerkan keunggulan tiang bendera yang tertinggi di Asia Tenggara pada ketinggian 95 meter. Okay naman po kami mga Pilipino dito sa Malaysia. During weekends, may mga sports like volleyball, basketball. Pero ngayon, holiday, kailangan kumayod kasi mga pamilya namin sa Pilipinas. Kailangan tos-tosan eh. Tema bagi acara tahun ini adalah panggilan untuk perpaduan bersama-sama dengan sambutan kemenangan 3 pingat emas Malaysia dalam Paralimpik Rio 2016 di Brazil. Rex Blaza, Barita dan Rescue Malaysia. Overseas Filipino workers in Ghana, Africa held a friendly basketball and volleyball tournament. Michael Araya reports. The Pagkakaisa ng mga Pilipino sa Ghana or the PhilSAG conducted a basketball and volleyball tournament to strengthen the relationship of the Filipinos in Ghana, Africa. The purpose of the said activity is to alleviate the sadness of our fellow Filipinos as they are separated from their families to find a better job. Everyone who attended the event enjoyed the tournament and defied exhaustion even under the scorching heat of the sun. We are having this every year to promote unity and camaraderie among Filipinos here in Ghana. One more is ma-promote yung health fitness ng mga Pilipino. The Filipinos in Ghana also expressed their gladness over the current projects of President Rodrigo Duterte for overseas Filipino workers or OFWs. They even supported the campaign of our president against crime and illegal drugs. Change has come. It's not coming, but change has come sa Pilipinas. And we are very proud na yung presidente natin ngayon is very vocal, especially on the war on drugs. Yung mga projects sa OFW, talagang marami ngayong benepisyo ang makukuha ng mga OFWs. According to Flora Branya, the current president of PhilSAG, the main objective of these activities is to monitor the situation of our kababayan and to make every Filipino close to each other. Michael Araya, UNTV News and Rescue, Ghana, Africa. Those are the stories from around the world. Back to you, Monica. Thank you, Darlene Basingan. Run and gun tactic ang gagamitin ng NHA Builders sa pakikipagsagupa nito sa two-time champion judiciary matches sa UNTV Cup Season 5 sa linggo. Ito ang balita ni Bernard Dadis. To get away. Another tibay. Good move by ni Lestestica. Hindi mo nakukunan ng offensive rebound. Ang rebound Lestestica. Bautista waiting for the dribble. Gagamitin pa rin ng NHA Builders ang kanilang run and gun play sa nalalapit nilang laban kontra two-time champion Judiciary Magis sa darating na linggo alas 5 ng hapon sa University of Makati Gymnasium. Ng game yung NHA run and gun pa rin yung namin yung kumbaga pinaka-weapon ng team namin kasi parang undersized pa rin kami compared dun sa other team. Ito ang ikatlong taon ng pagsali sa UNTV Cup ng National Housing Authority.
Sa unang sabak ng NHA sa UNTV Cup, hindi man lamang sila nakapasok sa second round eliminations. Ngunit noong Season 4, malaki ang naging improvement ng team at tinapos ang liga sa ika-4 na pwesto matapos mabigo sa semifinal round kontra AFP Cavaliers. Nasa NHA Builders din ang 3 players na nakakuha ng special award noong nakaraang season. Ang best scoring at season's MVP na si Antonio Lustestica Jr., best in assist Waldemar Tibay at ang 6'5 center na si Marvin Mercado na tinanghal na best in blocks. Ayon kay NHA Head Coach Silverio Bennett Pala III, mas malakas na Builders ang matutunghayan ng ating mga kasangbahay. Mas malakas kami ngayon and we're aiming for the championship. Hindi lang yung MVP natin last year ang gagawa ngayon. Lahat na sila gagawa ngayon. Kumpiyansa naman na makakapasok muli sa finals ang 2-time champion Judiciary Magis ngayong season. Yung UNTV Cup 4 medyo minalas tayo eh. So subukan ulit namin na lumaban sa championship at makuha ulit to. Medyo poor showing tayo last season, so medyo siguro mas uhaw kami ngayon. So mas magpupursige na kami ngayon. Ito'y dahil sa bago nilang acquisition na dating PBA player na si Chester Tolomia. Kasi nawala sa atin si John Hall, no? So hopefully mapunuan niya yung void na naiwan ni John Hall. Makakasama pa rin sa Judiciary ang mga dating professional basketball player na sina Warren Ibanez, Ariel Capus at ang 6'6 na si Don Camaso. Matatanda ang nabigo ang Judiciary Magis na idepensa ang kampyonato noong Season 4 at pumang-anim lamang na pwesto sa liga. Samantala, una namang maghaharap ang DOJ Justice Boosters at PNP Responders alas 2 ng hapon. Nasusundan ng BFA Firefighters kontra Season 4 third placer MMDA Black Wolves. Bago ang laban ng NHA Builders at Judiciary Magis sa University of Makati Gymnasium. Mapapanood ng live ang mga games sa UNTV at live via streaming sa untvweb.com. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Alamin ang nababagay na gadget para sa mga taong mahilig bumiyahe sa loob at labas ng bansa. Sa report ni Brian Evangelista. Madalas makikita sa mga travel expo na ginagawa sa bansa ang iba't ibang destination tour packages ng mga travel agency, pinakamurang promo ng mga airlines at maging latest gadgets. Kaya naman nakatawag ng pansin ang isang mini flat iron na small but incredible dahil kahit saang bansa dalhin ay reliable. Pwede natin siyang gamitin from 110 to 220 kaya pwede siyang dalhin abroad. Ayon kay Gardose, nasa 90% ang natitipid nito dahil nasa 100 watts lang ang average power consumption na mas mababa sa karaniwang plancha na umaabot ng 1,200 watts. Actually, hindi siya naka-plug naka-wireless siya. So doon pa lang dito, na tayo, iwas sunog, so walang gulo sa bahay. Compare dito, kapag iniwan natin, kailangan natin i-monitor every now and then at saka bawal nating iwan. Ang pinakapatungan kasi ng mini flat iron na ito, ang mismong naka-plug sa outlet. Buti pa ang planchang ito, madaling mag-adjust kasi mula sa manipis na tela, nakakapag-adjust siya sa makapal na tela. Yes, Bri. Actually, pwede siya sa mga maong. Hindi kagaya ko, mahirap mag-adjust. Natututunan niya. Natin siya, let's say, may tumawag sa'yo or may telepono, need to answer the phone. Kahit iwan natin siya, still, hindi siya nasusunog. Bukod sa mga useful gadgets para sa mga travelers, pinamamalas din ng Department of Tourism ang mga kulay na kultura at eco-tourist destinations ng bansa. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Quezon City. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Happy weekend sa inyo, Atty. Reg and Monica. Happy weekend din sa iyo, Sali, at mga kasambahay. Happy weekend! Happy weekend! At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan.
Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming binabalita. Magandang gabi.